Department of Transportation and Communications puspusan ang paghahanda para sa nalalapit na Semana Santa. At kaunay po ng balitang yan, makausap natin si DOTC Undersecretary Thomson Lantion. Yusek Lantion, good morning. Magandang umaga sa'yo, kasama ikan, mabuhay po. Okay, ito na tayo. Semana Santa na naman. At kamusta na po yung paghahanda natin para kahit paano yung mga motorista natin, yung mga uuwi sa probinsya, magiging maayos po, Yusek. Tama po yun, at una nang ginagawa po na ng ating kagawaran yan. At alinsunod sa kutusan ng ating acting secretary. I-activate po natin ang ating Oplan Semana Santa, pagunita ng ating mahal na araw. Opo. At naka-alert po ang ating Regional Monitoring Council, yung RMCs natin sa buong bansa. Ito po ay kinabibilangan ng mga ahensya natin na nasa ilalim ng ating DOTC, yan pong LTO, ang LTFRB. At kakibat po natin dyan, ang dito sa Calaxang Maynila, ang MMDA at ang Philippine National Police sa kabuuan. Ang ginagawa po ng ating tanggapan, nagkakaroon po tayo ng mga help desk po, sa ating mga bus terminals, kaya sa Cubao, sa Pasay, at dyan po sa Kamaynilaan. Sa bagay ito naman taon-taon na ilalatag na huya. So walang ganong pagbabago po ngayon, Yusek. Panahon po ng eleksyon ngayon, may dagdag ba tayong mga seguridad? Ay, sa atin naman, binibigyan natin ng dinadpansin ngayon yun sa ating mga nagbabiyahe ng gagamit po natin mga sasakyan pandagat. Opo. At ang Philippine Coast Guard ang manguna po dyan, kasama po ang Philippine Port Authority at ang Marina. At binibigyan natin ng pansin ng pagtatalaga ng mga karagdagang mga Coast Guard personnel sa daungan ng ating mga puerto. Dito sa port area, sa North Harbor. Di naman kayo, Yusek, manguhuli ng motorcade, yung mga ngampanya, dahil bawal yata mangampanya sa Holy Week, ano? Tama po yun, at medyo pahinga muna po Pahinga muna sila, Opo. Sa patubay yung mga barkong babiyahe kasi sa Panlupa, nagbigay nga ho ng mga special permit, ano, ang LTFRB. Sa dagat ho ba, papayagan hong magkaroon ng mga extra din silang mga, mga sasakyan para ma-accommodate itong mga papauwing kababayan natin? Depende po sa management po ng ating mga ship owners, Kung mayroong karagdagan pang kailangan, ay pwede silang humingi din ng mga special permits. Ngunit mas mahigpit po ang tagubili ng ating kalihim. Opo. At yun din ang binigyan din ng DND ng ating Executive Secretary, Alejandro Mendoza, na yung biyahe lalo-lalo dyan sa papuntang Batangas to Calapan. Opo. Katiklan at sa kabuuan, yung mga tourist destination ay dapat ligtas at maginhawang kanilang paglalakbay sa paggamit ng mga sakyang pandagat. Okay. Yusek, nabago na pa yung definition ng MV? Kasi di ba kadalasan MV, yung pala motor bangka lang. Di ba yung mga kahoy-kahoy? Akala mo pag inisip mo, barko, ayan. Pagpunta mo sa mga probinsya, tawag barko, pero ano lang pala, no? Kahoy-kahoy lang o malalaking may mga layag lang. Ayun, doon po naman yung mga 35 gross tonnage below. Yung kanilang mga pang biyahe nila ay tinitingnan humayagi yung load line nila. Oo, tama. Tama po yun kasi yung dapat wala na pong overloading dyan. Okay, siyempre yung pagbabantay ng Coast Guard, Marina, at sa inyong panig sa DOTC, Yusek, tumulong na rin yung mamamayan. Pag alam nila medyo overload na, sila na mismo magreklamo, di ba? Tama po yun. At pagtingin mo natin yung inspection po dyan at meron silang mga napansin hindi kanaya-kanayos na mga pagkilos, ito tawagan ng ating DOTC Action Center hotline. Ang numero po yan, yung 7890. Ulitin ko po, 7890. At panawagan na rin natin sa mga pasahero, wag lang hong tao, bantayan nyo mag-overload, pati yung mga gamit. Tama po. Di ba? Dahil may mga insidente tayo, Yusek, dahilan pala mga kargamento, no? Tama po yan. At dapat yung tama lang yung kanilang gagamiting mga gamit ang dapat dadalhin nila. Okay. Yusek, mensahe sa ating mga mananakay. Unang-una, nais po natin sabihin sa ating mga mamaya na dapat babiyahe po sila. Medyo konting pasensya lang po. Habang po nila yung kanilang oras na pagpunta sa mga taongan ng ating paliparan, sa mga tren. 2 hours po yung palugit, gawin nilang 3 oras at mahaba po yung inspection po sa kanilang seguridad at kaligtasan din po. At meron din kami mga libreng tawag po sa mga help desk po doon. Pag-usap lang, magagamit po sila noon, huwag lang habaan yung kanilang paggamit ng libreng tawag. Ilang pag-emergency lang po. So kung meron silang mga napapansin na mga dapat pa nating improve o kailangan mga sa question at mga hindi kanais-nais sa pagkilos, pwede itawag po nila sa malapit nating mga law enforcement agencies po dyan na tumutulong sa mga kapulisan at sa ating tanggapan, ang numero po ng ating Action Center hotline
ay 7890. 7890. Yusek, salamat po. Good morning. Morning. DOTC Undersecretary Thomson Lantion. Isang eroplano ang bumagsak sa gubat sa Russia. Papalanding na sana ito sa airport, malapit lang sa gubat pero hindi na po ito umabot. Wala mang sakay na pasahero, sugatan naman ang 8 crew members na sakay ng eroplano. Iniimbestigahan na ang dahilan kung bakit nagkaaberya ang eroplano. Sa ating balitang pangkalusugan, ika-6 ang cancer sa colon sa may pinakamaraming kaso ng cancer sa Pilipinas. Kaya naman ngayong National Colorectal Awareness Month, pagtutuunan ng pansin ang pagbibigay ng kaalaman sa publiko hinggil sa naturang sakit. Narito ang report. Kada araw, 200 Pilipino ang namamatay dahil sa cancer. Ayon sa Department of Health, ika-6 ang colon o colorectal cancer sa may pinakamaraming kaso sa bansa. Colon cancer ay cancer sa malaking bituka. Minsan, sasabihin din nila ng colorectal cancer, no? So, ang cancer dito, pwedeng mangyari magmula ng malaking bituka hanggang sa puwet. Ngayong buwan ng Marso, ipinagdiriwang ang National Colorectal Awareness Month na naglalayong ipakalap ang tamang impormasyon upang makaiwas sa ganitong uri ng kanser. Karaniwang iniugnay ang colorectal cancer sa pagkain o eating habit ng isang tao. Sinasabi nila na ang diet na kulang sa fruits and vegetables at saka yung tinatawag nating whole grains, tumataas din ang risk for colon cancer. Lumiliit yung butas. Mataas din umano ang posibilidad na magkaroon ng colorectal cancer kung mayroong history ng sakit ang isang pamilya. Kabilang naman sa sintomas ng sakit na ito ay ang diarrhea, constipation, dugo sa dumi, hindi maipaliwanag na anemia o pamumutla, abdominal pain at pagbaba ng timbang ng walang dahilan. Kung maaari, by the age of 50 years old, magpapagawa tayo ng tinatawag na colonoscopy o yung pagsilip sa malaking bituka at sa puwet. Sa colonoscopy, nadiskubre na may stage 2 colon cancer si Erlinda Pauhay, 53 taong gulang. Nakita ko na lang merong lugo